ano po, chapter 12 ng Lucas. Luke chapter 12, verse 4 hanggang 7. Sige. Sabi po rito, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yang pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magkulit sa impyerno. Sinasabi ko rin sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ng 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. So dito sa Luke chapter 12, binigyan ng emphasis ng Panginoon takot, pagkatakot ng tao. So lahat ng tao kasi may kanya-kanya tayong kinatatakutan. Si CJ magaling din eh. Minsan na nagkukwento kami sa sasakyan. Alam niya ang tawag. Ano ang tawag sa takot sa heights? Alam niya eh, acrophobia. Sabi ko, galing mo. Ay takot sa takot. Phobophobia. Galing siya. Ano ang tawag sa takot sa maliit na space? Claustrophobia. So sabi ko, okay ka na pala. Tapos in-explain pa niya. Claustrophobia, ano yan, ganyan. Ka nasa, nakulong ka o natrap ka sa isang maliit lang na lugar. So feeling mo talagang mamamatay ka. Ngayon, at dito, diniscuss din ng Panginoon yung dapat katakutan. So, maaari tayong may mga takot sa ganyang bagay, pero less lang dapat yan. Dapat ang higit nating katakutan ay ang Diyos mismo. Yun ang sabi niya. So, wag daw katakutan ang mga pumapatay lang ng katawan pagkatapos wala na magagawa pa. So, ang implikasyon, pagkatapos ng mamatay ng katawan, mayroon pa talagang buhay. Hindi lang ang buhay ay dito lang sa katawan lupa. Kasi sabi ng Panginoon kayang patayin ng katawan mo, pero wala nang magagawa pa sa iyo. Ibig sabihin, buhay ka pa rin. Hindi ka nag-stop from existing. So, hindi ka tumigil sa pag-iral. So, ito yung patunay na talagang may buhay pagkatapos ng buhay sa katawan ito. Hindi ang buhay lang ay yung dito lang sa lupa. So, merong patutunguhan ng tao. At tinalakay niya yung isang patutungan, yung impyerno. So, kung may impyerno, meron ding langit. Meron ding, kung may distraction, place for distraction, meron ding place for preservation and happiness. Complete satisfaction. Kaya, so, dito, tinalakay niya yung takot sa kamatayan. Thanatophobia ito eh. Thanatophobia. Alam din ni CJ, thanatophobia. So, takot sa kamatayan. So, yung may mga taong takot mamatay, yung kamatayan lang sa katawan ang kinatatakutan, pero hindi sila natatakot sa Diyos. Ibig sabihin ay hanggang doon lang sila, ang buhay. Akala nila hanggang doon lang ang existence nila. At akala nila pagkatapos, wala na. Kaya ito yung mga taong ang pag-asa nila sa buhay ay sa buhay lang ito. Diba sabi ng Panginoon, kung ang inyong pag-asa kay Kristo ay para sa buhay na ito lang sa lupa, kayo na ang pinakakawawa, sabi ni Pablo. So, tayo na ang pinakakawawang tao sa mundo. Kasi kung hanggang dito lang, marami kasing mananampalataya na kaya naging Christian o naging member ng church para lang sa benefits sa buhay na ito. Yun nga, nakakatakot na ito ang ini-emphasize ng mga false churches o false teachers na kaya si Jesus daw pumunta sa lupa para daw payamanin tayo, para daw tayo pagalingin sa sakit, which is wrong. Dahil hindi yun ang dahilan ng pagpunta ni Jesus sa lupa. Hindi si Jesus namatay para tayo bigyan ng
ng pera. Kasi kung si Jesus ay para lang namatay siya o nabuhay siya at nag-ministry para lang sa pera, hindi siya magiging mamamatay sa krus. Magiging economist siya. Tapos siya na ang matuturo sa lahat ng tao para magkaroon ng financial wellness. So hindi si Jesus namatay para lang magpagaling ng sakit. Hindi rin iyon kasali kasi ang doctrine ng charismatic Pentecostal sa atonement ay nung mamatay daw si Jesus sa lupa, sa cross dito sa lupa, ay kasama ng tinubos yun daw sakit, kasama daw tinubos yung financial difficulties. So, kaya lang, it takes faith. Kung kailangan lang manampalataya ka na tinubos na niya yun para mangyari sa buhay niya. Pero ang doktrina ng salita ng Diyos, namatay si Jesus hindi para sa panlupa na benefits o sa panlupang blessing, kundi namatay si Jesus para sa pangwalang hanggang pagpapala. At yun yung kapatawaran ng kasalanan. Ayun yung pagkaligtas sa hapon at hukom ng Diyos sa taong kasalanan. At yun ay yung pagpunta sa impyerno. Kaya sabi ni Jesus, katakutan nyo ay Diyos na kayang hindi lang patayin ang katawan mo, kundi kaya pong magdala, magbulid. Pag sinabing magbulid ay magtapon o magdala. Ang pagbubulid na parang nasa pangin, tapos itinulak, yung salita ng Panginoon. Talagang ang Diyos din ang nagdadala sa tao sa impyerno. Not only that human beings go to hell dahil ginusto din nila, kung hindi, ginusto din ng Diyos dahil ayaw ng tao sa kanila. So, ang impyerno ay pag-ibig din, hindi lang siya hatol. Pag-ibig din siya ng Diyos. Kasi akala nila ang impyerno ay hatol lang o hukom o justice lang. Hindi. Ang impyerno din ay pag-ibig din. Ito'y pagpapakita rin niya ng habag at pag-ibig. Bakit? Dahil ginusto mo eh. So binigyan ka ng Diyos ng kalayaan. At ang pagbibigay ng kalayaan ay pag-ibig. Kasi kung ayaw mong pumunta sa impyerno at gusto mo sa Diyos, syempre, ang Diyos, iaan ka niya, liligtas ka kasi nga, nagbalik-loob ka yan. Kung ayaw mo sa Diyos, hindi ka naman pipilitin ng Diyos. So hindi ka niya ililigtas kasi ayaw mo eh. Hindi mo pwedeng ayaw mo tapos ang Diyos pilitin ka. Uy, dito ka, sumpalataya ka dito. Maging bahagi ka ng Christian Church. Sundin mo ako. Ay kung ayaw mo, hindi dahil sa walang magagawa ang Diyos, kundi ayaw mo rin eh. Diba? Ayaw mo rin. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinahintulutan niya ang mga ayaw sa Kanya na gawin ang gusto nila. Kasi yung iba ang turo na wala ng responsibility. So God is sovereign, man is not responsible na. So parang pag nagkasala ang tao, ang Diyos walang pakialam doon. Hindi. Kundi, hinayaan ka nga eh. Kaya may pakialam siya, hinaya. Kaya kita mo sa chapter 2 ng Romans. Yung salitang God gave them over. God gave them over. So, ang mga tao sa halip na ang Diyos ay parangalan, ayon sa kanyang walang hanggang katangian, ay pinili ng tao na gumawa ng sariling Diyos. So nagpukit sila ng mga kahoy, bato, pinurtihan at ginawa nilang sariling Diyos. Sinamba nila ang mga hayop na gumagapa, mga hayop na may mga apat na paa. Nagpukit sila ng hayop at ginawang ito ang Diyos ko. Kaya tao, ginawa nilang libutto sa Nazareno. Yung Nazareno ay gawa lang sa Acapulco, sa Mexico galing yan. Tapos niregalo lang iyan ng isang pari doon sa isang Pilipino na kapunta sa Pilipinas. Tapos sinakay siya sa isang galyon. Tapos allegedly nasunog yung galyon kaya umitim. So tapos ay ipinasok siya sa Luneta Church, sa Church sa Luneta. Tapos ililipat-lipat siya hanggang nakarating sa Quiapo Church. Di umano, nagimala. So ang mga tao,
ay sinamba na siya at ipinrosesyon na, translasyon hanggang ngayon. Ngayon, ang mga tao, gusto nila yun eh. Kasi doon sila nakakatanggap ng pag-asa eh, doon sa Diyos-Diyoso na. Kaya hinayaan sila ng Diyos. So, ibig sabihin, ang kalooban ng tao at kalooban ng Diyos, hindi siya naglalaro. So, pag ginawa ka ng Diyos na mananampalataya, ngayon, ginusto mo rin. Hindi ka kinaladkad ng Diyos na sumimba ka na. Binigyan ka ng Diyos ng desire para masiyahan ka sa Kanya. So, ang ibig sabihin dito ay ang Diyos mismo, ang ultimate na dapat, ang tawag dito, theophobia. Theophobia. Hindi thanatophobia, hindi takot sa kamatayan, takot sa Diyos. Na dapat yung takot na yun, kasi dalawang uri ang pagkatakot sa Diyos eh, yung takot na lumalayo ka. Yung takot na lumalayo ka. Parang takot ka sa mundo, takot din yun. Yung ayaw mo. Takot siya, in a sense, na ayaw niya doon dahil siya ay parurusahan eh. Ibang takot yun. Ito naman ay yung takot na takot ka na masaktan mo siya dahil Diyos mo siya eh. So ano mo siya na masaktan sa'yo sa iyong ginagawa. Yun yung takot na sinasabi rito, hindi yung wala may Diyos. Takbo ka, hindi gano'n. Parang multo ang Diyos, hindi pwedeng takot na hala may Diyos. Oo nga, dapat talaga ako magbalik doon. Yun ang takot na tinuturo. Yung takot na yung paparusahan ka, kaya magtago ka na. So, ang Diyos, ang dapat natin nakatakutan ng tamang pagkatakot. Yung takot na nagbubulit sa atin, hindi sa apoy, kundi nagbubulit sa atin sa langit dahil yung takot na ito ang dahilan kung bakit tayo lumalapit sa Diyos. Yun namang takot sa parusa, healthy naman din yan. Hindi ibig sabihin ay hindi tayo nakakaranas ng gano'n. Kasi ano din yan eh, ano ng ating katawan, defense din natin ng ating spirito, yung takot sa parusa, para huwag ka rin gumawa ng kasalanan. Kasi takot kayo na baka may consequence to. Pwedeng ganun din. So, kaya hindi mo siya gagawin. Naisip mo siya, pero hindi mo siya actual na gagawin. So, kaya yun yung pagkatakot din. Kasi alam mo na pwedeng magkaroon siya ng consequence. So, pwede rin yun. Pwede rin yung takot na yun. Pero ultimately, dapat takot ka dahil masasaktan mo siya. Ayaw mong magdamdam siya sa'yo. Ayun, ay dahil nag-uugat yung iyong takot sa pagdaramdam ng Diyos, sa pag-ibig mo din sa Diyos. Kasi mahal mo siya eh, so ayaw mo siyang masaktan. Although, nakakagawa ka, pero takot ka na masaktan mo siya. Hindi naman perfect ka eh, di ba? Hindi ka perfect, pero ang mahalaga, takot ka na baka siya ay iyong magdamdam siya sa'yo at dahil doon, masisira ang iyong magandang relasyon sa Diyos. Ngayon, ibinigyan din ng Diyos ng Panginoon Kristo yung takot dahil hindi dahil sa parusa, kundi takot dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sabi dito, hindi ba pinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila, hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga yan. Bakit tayo dapat matakot? Dahil iniibig tayo ng Diyos to the point na yung maya, iniibig ng Diyos. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. How much more kayo na tao? Kasi ang maya noon talaga kinakain sa East. Pinag-aralan ko itong verse na ito. Yung culture nila kasi talagang parang inaano nila, binabarbecue. Parang street food siya sa Israel. So yung maya kanilang binabalutan, tapos kanilang iniihaw, tapos yun ay binibenta nila sa kalsada. Kaya binibili, pero mura lang yung maya. So dalawang pera doon sa 2 sentimo sa kanila. Parang yung sintabo natin, yun yung pera. Tinranslate na pera ito, 2 pera.
Yun ay sintimo na mababang halaga na pera. Dalawa na. Dalawang sintimo, isang maya. Limang maya rather. So, ibig sabihin, wala pang isang sintimo isa. 5 ng maya, 2 centavo. Tapos ang pinanguhuli nila, yung pandikit sa kanila. Yung mga sanga, mga puno, lalagyan nila ng parang pagkit. So, pag nakapit doon yung paano maya, hindi na siya nalipat siya, pero hindi siya makalas. Kasi bawal sa kanila patayin, mamatay, ang hayop bago kainin. Kailangan buhay. So ang maya din, kinakain. So kabilang siya sa ibon na pwedeng kainin. Dahil ang maya malinis. Apalay lang naman ang pinakain niya, trigo. Trigo ang pinakain. Sa kanila kasi walang palay. Trigo sa kanila, sa Israel. Kasi mainit ang panahon doon. Tapos may ice din. Parang Korea. Israel parang Korea. May snow, may winter, may summer. 4 seasons. May winter, may summer, may spring, may rainy season, autumn. Ngayon, imagine mo, no, yung kaalaman ng Diyos. Ba't ka matatakot? Alam ng Diyos lahat. So, ang pang-alis niya, ang pang-inspire ng Panginoon sa nakikinig, ito yung multitude. Multitude, sumusunod-sunod sa Kanya. Dito sa chapter 12, tinan mo. Samantala, dumaragsa ang libu-libong tao. Napakaraming tao nito. So, dahil sa Kanya, nakikita ng Panginoon yung takot ng mga tao. Iba-ibang takot. Kasi nababasa niya lahat. Kanya ito ni-raise kasi nakita niya yung pagkatakot ng tao sa iba-ibang bagay. Mayroong takot magutom, mayroong takot na mamatay ang anak, mayroong takot na magkasakit. So lahat ng takot nakita niya, ina-address niya ito. Itong nakikita niyang fear sa tao. Kaya ang Panginoon, He is our shepherd. Alam niya yung pangangailangan natin. So, alam niya kung ano yung ating isip, alam niya kung ano ang ating kinatatakot, alam niya. At ina-address niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na tayo a-attend talaga sa worship dahil doon na-address yung sitwasyon na preacher, nag-aaral siya ng salita ng Diyos, hindi niya alam na meron pala siyang namimit na pangangailangan. So habang Word of God na isi-share niya, yung mismong Word of God ang gagamitin ng Diyos, di ba kaya minsan nagtataka ka parang ako bang pitatamaan ng pastor? Siguro alam niya. Hindi naman ang pastor ang nakakalan ng sitwasyon niya. Pero ang salita ng Diyos ang nakakaalam ng inyong sitwasyon. Kaya siya ang magmimik sa iyong pangangailangan. So yun, pero mo yung maya lang, pinahalagaan ng Diyos. Kaya nga nung ako'y bata pa, mahilig akong mamitik ng ibon. Tapos, may isang instance na talagang namangha ako sa skill ko. Ang galing ko talaga. Diba, kasi talagang ang layo Tapos, ginanon ko eksakto. Nakabitin pa yung ibon. Ganun. Kasi hindi siya nakapitaw kasi nanigas siya. Tapos yung pala nabasa ko na yung pagkapala ang ibon, hindi siya patatamaan. Hindi siya kalooban ng Diyos tamaan kahit anong galing ng patama. Kasi iniingatan sila So ibig sabihin, kaya nangyayari isang bagay, may pahintulot doon ng Diyos. Kahit ang ibon, iniibig din niya, minamahal niya. Kasi creature din niya. Kaya lang ang ibon ay pang-meet ng needs natin. Tayo ang pinaka-pinakil ng God's creation. Tayo yung kaya para sa atin sila. Pero still, hindi mo pa rin siya tamaan kung hindi siya pahintulot ang tamaan. So, ang ibon ay creature din. Kaya ang mga ibon, kasama siya doon sa Romans 8 na alam natin ang buong sanglilikha ay nagdaramdam na parang babae na siya din ay nagdurusa. At hinihintay din niya yung pagpapalaya sa kabulukan, sa pagkabulok ng lahat ng nilikha. Kasi ang lahat ng nilikha, ito'y babaguhin. Magkakaroon ulit ng nilikha na hindi na mawawala, na hindi na mamamatay.
And I do believe kasama doon ang hayop sa new earth, new heaven and earth. May hayop din doon. Pero hindi na rin namamatay. Kasi yung creation, di ba, kay Adam and Eve, may hayop pero hindi namamatay. Lahat ng creation ng Diyos dati, hindi namamatay. Sa theology. Kasi walang kasalanan. Ang dahilan ng kamatayan, kasalanan. Kung walang kasalanan, walang kamatayan. Kaya doon sa creation, recreation ng bagong langit at lupa, yung i-create doon ng Diyos, ng mga hayop, tao, wala nang kamatayan. Yung mundo, walang kamatayan, hindi nabubulok. Kasi yung mundo ito nabubulok eh. Tingnan mo yung season, nabubulok ang lupa, di ba? Nabubulok din. Tapos kinakain lang naman ng halaman din, nabubulok sa lupa. Kasi ano siya, sinisip-sip ng halaman, ng protina. Nawawalan din sila ng vitamina kasi nga nawawalan, na-wash out. Nabubulok, nasisira. So yun, hindi pa pinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya. Gayunman, kahit isa sa kanila hindi pinababayaan ng Diyos. So kumakain sila, pero hindi sila nagtatanim. Pinakakain sila ng Diyos. Pero pagkain din nila, uod din sa mga hayop, yung ding mga tanim, di ba? So pag nakakita siya ng uod, yung uod na yun, itinakdang makita niya. Pero makakain siya. Kaya ako noon ay hindi nag-aalala nung ako'y naglilingkod sa Panginoon. Nasa gubat, nasa bundok lang ako, tabing dagat. Kahit wala akong alam na kakainin, wala naman akong support. 1,000 lang naman. Tapos hinihingan pa ako ng pera. Kasi nga wala sila. So pag may sakit, bibili mo yun. So para sa akin, hindi sa akin yung pera niyo. So ina-expect ko lang na may magpapakain sa akin. Kasi iyon ang pinanghawakan ko eh. Kung nung maya, hindi nga niya pinabayaan. Ako pa, yung naglilingkod sa kanila. At talaga namang sagana ang pagkain na dumarating sa kapagkainan. Dahil ano ng mga kapatiran doon. Sa pinagpastoran ko doon sa linang na lugar. Tabing bundok, tabing dagat, tabing bukid. Napaka-spoiled ng pastor doon. Ang magigising ka ay kinukuha na ang halabahin mo, binabawalis ka sa tabi mo. Tapos, siyempre, gigising ka na, nakakahiya. Tapos, pagpunta mo sa mesa, handa na lahat. Tapos, gusto mong hugasan, ay, hindi po. Puhugasan ka talaga. Wala ka talagang gagawin. Tapos pagkakawa ako ng dulos para magamos, ay hindi po pwede. Kapag walang tao, saka ako nagtatrabaho. Bawal magtrabaho ang pastor sa akin. Tapos pipilitin ka nilang pakainin ng alimango, masasarap. Tapos pag dumating yung kapatiran, pastor, tignan mo, alimango. Ang problema, papakainin kang una. Yung mga anak, nakatingin lang talaga. Hindi talaga pinapakain. May mga bata pa, na mga 6 years old lang. Naawa ako eh. So, sensitive naman ako. Sabi ko, mga batang ko, hindi ko kinakain. Nag-aabang naman sila. Yun ang tira. Yung tira ko, yun ang kakainin. Kaya hindi ko talaga inubos. Tapos mayroon na pag-anihan. Mayroon yung masarap na sa bagong aning palay na ginagawang pinipig. Yan, pinipig. Tapos yan, gabi-gabi yan, may dinagto. Tapos ang saya-saya na nila sa isang bunsol lang na ilaw. Nakapaikot doon yung ilong mo, puro pinipig na. Bunsol lang nila. Pag umaga pag ginanong puro agil. Tapos gitara lang, tapos kanta lang. Ay, hindi natutulog. Sabi ko, grabe ito mga ito. Pag-record, ang ganda. Sharing lang. Tungkol kay Pedro. Yun lang ang mga kwentuhan. Tungkol kay Juan, mga ganda. Talagang sila, very sila sa salita ng Diyos. Kuho. Although maraming maling kutuan. Ang katuruan nila ay ang tao ay Diyos din. Yun ang talagang matindi kong sinagasang
maling katuruan, ay nakasalubong ko yung isang elder. May dadadalang timba, ay naninigarilyo pa. Tinatago yung sigarilyo sa loob ng timba. Tapos sabi sa akin, Pastor, nakita mo na ba ang Diyos? Sabi ko, hindi pa. Hindi mo pa ako nakita, Pastor. ako, anak ng Diyos ako, Diyos din. So, unti-unti kong nadidiscover, no? Yung maling katuruan. Natuwid naman, yung iba hindi, pero sila natuwid. Kasi nga, ignorant lang. Kailangan mo lang explain. Hindi naman lahat ng maling doctrine, mahirap paniwalaan. Kaya lang, talagang, yun ang itinuro ng una eh. Tapos yung isang anak, itinago ng nanay, dinala sa akin kasi bulok na yung isang ngipin niya, tumutusok sa dito, sa labi. Eh, ang dali lang naman noon, di ba? Ang dali lang naman dito. Punutin mo. Pumunod mo. Ay, bawal sa kanila ang magpadoktor. Bawal sa kanila ang lapatan ng gamot, ang iinom kang antibiotic. Dahil mahina ang pain mo. Ay, yung ina, hindi na natiis at namamagana yung puso ng anak, yung nakalaki. At puro nana. Puro nana na magay, binibisa, puro nana. Sabi ko, ay, ate, dapat noon pa dinala. Kasi ayaw ni brother, Nelson, dahil pagkakalit siya, asawa. Dahil mahina to ang faith. Ay di, binigyan ko antibiotic, gumaling. Sabay pinabunod ko na yung pinasungke. Sungke siya eh, nakatusok. Patusok ang... So yun. So dapat katakutan natin ay Diyos sa tamang pagkatakot. Hindi yung takot na parang takot ka sa parusahan, kundi takot ka dahil alam niya lahat. At iniibig ka niya. So dapat mo siya talagang sundin. Dahil sasaktan siya, hindi mo siya. Kita mo yung kaalaman ng Diyos. Lahat ng buhok natin bilang niya lahat. Ang average daw ay may 185,000 ba tayo buhok? 85 to 285,000. Yung average number of hair. Pero doon sa nakakalbo na gaya namin peso. So kami ay mga 50,000. Ngayon yung mga malagupang buhok, mas marami. At yung nalalaglag pala sa atin na buhok ay napakarami, hundreds of strands a day. Hindi lang natin makikita. Tapos may tumutubong ba? Pinag-aralan ko kasi yan sa science. Yan lahat ng Word of God kasi, pag-aralan mo rin sa science, tama talaga. Na napakarami ng buhok. Ay biro mo, ay lahat ng tao bilang nito. Gaano kalaki ang kaalaman? So, number niya, pati nalalaglag, tumutubo, bilang. Tapos bakit ka matatakot sa mga pangangailangan? So, ang ina-address talaga dito yung mga needs ng tao. Nakatakot sila na mawala sila ng pagkain, gutom, natatakot sa kinabukasan, natatakot sa lahat ng mga bagay, kamatayan, lahat tigit. Ngayon, ang panlaban doon ng Panginoon Hesus ay yung kanyang power, yung walang ganyang kaalaman. Di ba kita mo? Iniingatan nga niya yung Maya. Ikaw pa kaya ang tao. Tapos para ma-sure na alam ng Diyos ang pangailangan natin, yung buhok ng ginawang sample. Nabilang nga na yan. Ano pa kaya yung need mo, hindi kaya niyang alamin. Eh gaano ka insignificant lang ang buhok kaysa doon sa kamatayan mo, kaysa doon sa pagkain mo. Eh kung alam niya ang buhok mo kung ilan, alam din niya kung ano ang ilang butil ng munggo ng iyong kakainin. Ilang butil ng bigas ang kailangan mo para ka mabusog. Diba? So, magtiwala tayo na iminit niya yung need natin. Nakikita ko talaga, habang lumalaki ang needs mo, lumalaki rin ang blessing mo. Pag malaki na responsibility mo, bibigyan ka niya ng means para matupad mo yung responsibility mo. As long as you want to serve God, hindi ka niya talaga pabayaan. Hindi ka talaga niya pabayaan. At saka may corresponding talaga ang blessing ng Diyos.
may corresponding position din. Pag tinilaga ka sa ganung position, kasama na roon yung blessing. Para, yun ang bagay sa iyong position. Pati knowledge, wisdom, ipupulfill niya. Kasi hindi naman pwedeng ilagay ka ng Diyos sa isang position, wala kang kaalaman na kukuha niya. Diba? Anong gagawin mo doon kung wala kang skill? So, depende lang sa kung ano yung paghahanda sa iyo. So, kung ngayon, itong skill mo nang ibinigay sa iyo, kasi kung lang position pa gusto mo sa iyo. Pero, kaya mahalaga din na mag-train ka. Diba? Kasi mayroong handang lugar para sa handang lingkod. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang lugar na hindi ka handang gampanan o sa isang tungkulin na hindi mo kayang gawin. Kita mo sa templo, may kanya-kanyang loob. Pero taga-burda. Pero ang taga-burda lang, mga skilled worker na nagbuburda ng mga yung palamuti sa templo. Ang palamuti ay doon sa mga paburda, yung mga, sa mga design sa temple. Yung mga linen, gano'n. Sa damit wala mong burda kasi hindi pwede. Pero sa mga palamuti, meron. Isukat, may. So meron nakatalaga lang doon. So may mga gintsilyo, hindi naman kaya yun, yung gintsilyo ng iba. Kasi yun lang skill niya eh. At saka pinili ng Diyos talaga. Alam ng Diyos kung sino yung marunong magburda. By name, tinatawag. Uy, talaga mo si ganyan, yung sa ganyan, dito sa gawain ito. Makikita mo talaga na alam ng Diyos yung skills. Yung tao. Equip. Ini-equip niya. Kaya God calls the equipped. Tinanong sa lahat ng mga kings sa Bible. O kaya, si Moses, di ba? Paano si Moses naging manunulat ng 5 books? Kung hindi siya muna tinrain as prince. Hindi siya pwedeng sumulat ng Pentateuch. So, ang ginawa ng Diyos, from the river, Ilog Nile, pinaanod siya ng nanay. Papatayin lahat ng Israelite na bata, na lalaki. Pinaanod siya, ginawa ng Diyos, pinapunta doon yung prinsesa ng Egypto. Yung anak ng para maligo. So habang siya yung naliligo, siya ang nakatanaw doon sa basket. Kita mo yung timing, di ba? Tapos yung kanyang kapatid na si Miriam, nakabantay kung ano mangyayari. Tapos makita niya na kinukuha ng prinsesa, pinakuha ng prinsesa sa mga alipin yung basket na pinagaganyan kay Moses. Nagpakita siya sa prinsesa. So, nalaman ng prinsesa na common sense ay ito'y anak ng Hebreo kasi papatayin ng mga lalaki na bata. Binigyan ng Diyos ng pagkahabag yung prinsesa. So, ang Diyos din ang lumikha ng kanyang compassion. Sabi doon, the princess had compassion. Ngayon, hindi naman niya pwedeng dalhin sa templo, di ba? Kasi bakit? Pag dinala niya, gagalitan siya ng hari. Ngayon, ang kanyang plano, paalagaan ito at pagwardyahan. Pero si Moses, pinagwardyahan pa, ipapatayin niya ang mga bata. Ang ginawa ng prinsesa, naghanap ng tao sa pag nakita si Miriam. Tapos sabi kay Miriam, maghanap ka ng mag-aalaga. Siyempre, nanay niya. Binayaran pa. O, di ba? So, yung nanay niya, yung kanyang tag-alaga, may allowance na, may security guard pa. At pinabantayan yung bahay nila Moses para hindi napuntahan ng mga Egyptian. O di habang lumalakas, ang medyo malaki na si Moses, dinala na sa palasyo. At tinrain ng lahat ng karunungan ng mga Egyptians. Siyempre, pakikitigma, tinrain siya. Tinrain siya sa arts, tinrain siya sa mathematics, tinrain siya sa history. Kaya alam niya ang history, kaya nasulat niya. Diba? So 40 years siya bilang prince. Tapos nakita niya, pinatay ng isang Egyptio, yung kanyang kababayan. Kaya pinahihirapan pala. Nakalupit. Simbo yun ng damdamin niya. Kababayan niya yun. Pinatay niya ngayon yung Egyptio. Nakita siya. Binaon niya kasi. Nakita siya, binabaon niya. Nabalitaan. Tumakas siya. 40 years din siya.
Sa ilang, nagpastol naman. Parang prince becoming a shepherd. Pero paghahanda rin sa kanya, parang hindi siya mayabang. So ibinaba siya bilang isang pastol. 80 years na siya, nasiutusan ulit. Nakita niya yung nagliliyab na maliit na puno, na hindi nasusunod. Sabi ng Diyos sa kanya, ako siya. Sabi mo sa kanya, ako siya, sinusugo kita upang palayain na ang aking bayan. So makikita mo yung talagang pagtawag ng Diyos sa isang role ay may kalapit na termino. Hindi ka lang available, able ka. Kasi available nga siya, hindi naman niya kayang gawin. Wala rin, di ba? Walang kwenta yung availability. Sa kailangan, you are ready to be trained, you are ready to learn, you are ready to absorb learnings, new learnings. Huwag yamayabang, alam ko na yan. Kaya meron akong kilala na masyadong arrogante. Kasi nabasa na daw niya Bible lahat. Gusto siyang gamitin sa ministry. Pero ayaw mag-aral. Bible lang daw. Sapat na. Pagka nagturo ako ng theology, siyempre yung mga terminology yan, ayaw na. So kailangan baguhin ko yung terminology para lang siya i-appease na para mag-aral na gano'n siya. Kasi pag nakabanggit ka ng salitang soteriology, ayaw ko yan. Sa tao lang yan. Patay sa akin. Ay pag tinagalog mo, doktrina ng kaligtasan lang yun di ba? Ay talagang sabi ko, ang hirap nito. Gusto ko na sana ng pag-preaching Hindi naman pwede. Kasi nga, arrogante talaga. Napakayabang. Ayoko niyan. Ayoko niyan ang learning. Napakahirap. Kaya ang hirap ilagay sa posisyon ng isang tao na ayaw paturo. Kasi mas marunong ka sa'yo. Tuturuan ka ng kanyang mali. O instead na tama, ang maituro sa miyembro, mali. Hindi tuturo. Ikaw ngayon, maghuhugas ka na naman ang dinaanan niya. Patay ka. Naituro ito, nabanggit ang Diyos daw at ang Diyos Ama at si Kristo at ang Espiritu ay nagpakahayag lang sa iba-ibang manifestasyon. Patay. Oneness. Ang hirap na naman ito. Ang Ama daw at si Kristo, nagbago lang siya ng pangalan. So, ng Old Testament, siya daw ay Ama. Ang New Testament, naging anak. Siya din daw yun. Kaya nakapako siya sa krus, siya din yun. Ama ko. Nakatingin sa sarili. Bakit pinabayaan ko sarili ko? Dapat ganun no? Kay buloy So parang very subtle, na parang totoo rin, di ba? Naging isa daw ang Diyos. Ang Ama daw ang naging anak. At ang Espiritu Santo, yun ang anak, naging Espiritu. May iisa lang Diyos. Totoo naman, may isang Diyos, pero hindi ka pahayagan lang yung persona. Iba-iba siyang persona. Ay sa kanila, napakahirap talaga pagka hindi rin open. Tapos hindi na pinag-aaral ang mga anak. Kasi daw patarating na sa Jesus. Kaya yung blood for blood moves. Ay yung ganyan-ganyan na. Yung dami na nang lumabas. Eclipse, naging daw ay tanda na naman. Huling araw. Sabi ko, taon-taon nag-i-eclipse. Kaya lang yan, full eclipse siya ngayon. Nagkatapat na sa panahon ito, mapupuno yung eclipse, full eclipse of the sun. Hindi partial. Kasi makukuberan talaga ng buwan lahat. Nakukuberan lang naman ng buwan. Tama ng sina, hindi naman yung extraordinaryo. Siyempre, nakuberan Siyempre, wala Kung ano nang pakahulugan na, iyan na yung tanda na yan, darating na. Kahirap tayong pag-compute. Kasi yun ang natin dito Di ba? Pag nag-compute ka, problema, hindi nagkatotoo, di false prophet ka. Huwag ka na mag-compute kasi hayaan mo na lang na dumating. At kung dumating man, sabi nga ni Martin Luther, tomorrow, the Lord will come. What shall you do today? I will plant apple. Just my usual, di ba? Everyday itinerary. Yun lang. Hindi mo kailangan magpakaano ka dyan. Mapipigilan mo ba yun? Yung pagdating? Hindi. Ayun, wala. E di, you live normal. Hindi na pinag-aaral ng mga dalawang anak. Hindi na pinag-aaral. Di tinro ako ng tinroan. Darating na po ang Panginoon, pero hindi natin alam na kailangan.
Kaya huwag tayong mag-assume na huwag na nating pag-aralin dahil baka 6 years na nga, hindi. O, inaano ko rin naman. Mga yung mindset ng mga Kristiyano na, ayun na. Huwag na daw matrabaho. At yun na may bintang din ng iba. Akala ganun ang doctrine natin sa naniniwala sa pagdating. Binibintangan na ganyan kayo ganyan, huwag niyo niyang papag-aralin. Mali na naman yung iniisip niya, ibinabato sa isip mo. Parang nanguhula, hindi yung iniisip. Mali talaga. Sure. Kasi kita mo nga, kung hindi ka talaga mag-aaral, kahit pa napakatalino mo, hindi talaga rin. Hindi mo rin kasi maririnig yung lecture eh. May mga tao, kaya nga nagawa ng libro, dapat nasundan mo siya eh. Kasi nga, may matataas na aral, nagsaliksik yan eh. Ay kung hindi ka nag-aaral, paano malalaman yun? Hindi naman pwedeng Espiritu Santo lang. As the Spirit leads. Kaya kung ano na lang pinagsasasabi. Dahil Spirit leads daw eh. Kaya maraming hallelujah, hallelujah. Kasi nalilimutan na yun. Hindi na alam mo sasabihin. Hindi dahil spiritual. Honest to goodness, wala na siyang masabi. Kaya hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nag-iisip na siya. Susunod ko. Amen, amen. Praise the Lord. Blanco na siya eh. Tapos akala mo spiritual. Yung mga nakikinig naman, hallelujah, praise the Lord. Yung pala yung nalimutan. Parang yung kumanta, nalimutan, hindi umiyak na siya. Pentecostal, umiyak na siya dahil nalimutan, iyakan lang. Tapos nung pagkatapos, sister, binati sister, na-bless talaga kami sa pagkanta mo. Lahat kami na iyak. Ba't ka ba umiyak? Sabi niya, nalimutan ko sir ang lyrics. Na wala tuloy yung spirituality. Ay, naku. Kasi tayo po pag-emosyon, spirit. Mangalsat ang balahibo, spirit. Diba hindi mangalsat ang balahibo? Napagit yung pangangailangan mo, wala ka talagang pera, biglang nabangit, God will provide for knowledge of Spirit. Kasi mayroon tayong pinatawag na endorphins. Ang endorphins ay brain chemicals na pinuproduce ang pituitary gland. Na pag nakakarinig ka ng mga salita na ayon sa gusto mo, natitrigger yung endorphins para siyang shabu-like substance na nire-release ng iyong brain. Chemical siya natural occurring chemicals from the brain. Di ba pag nanood kang sine, ganun din, di ba? Parang ano ka na, nabuild na eh. Bigla kang naiiyak. Ganun din yun sa church. Naiiyak ka dahil namit mo. Sasabihin dito ng Holy Spirit, talino mo siya. O siya mababagpapapapap. Yun yun. Endorphin siya. Tapos sasabihin ng mga, yan ang banal na Espiritu. Kakita mo, bago magpaganon, magpasalita ng ikaw, lahat ng ginawa na, nagkumanta na, ulit-ulit, nagsabi na ng kayo, yayaman kayo. Ngawit na nakatatayo pa sa Ngawit na nakatatayo. Yung pala ginagamit natin sila. Endorphins. Yung lahat ng salita, babanggitin, tapos papasunurin sa iyak. Iiyak ka rin talaga eh. Okay ka na naman ipapasok. Yung doktrina sa'yo. So, dilunod ka na. Madali ka na kasing makiri. Ang tawag yung placebo. Placebo effect. Parang mind conditioning. Mind conditioning is placebo. Parang naandyan ka na sa pig na yung isip mo, madali nang maiyak ka na eh. So doon ipapasok sa'yo yung gusto niyang sabihin. Kaya po tayo magbigay. Hindi iyak-iyak ka na. Di, syempre, yung emosyon mo, nadadala na yung kamay mo doon sa bulsa mo. Tapos, palayamanan kayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Pasasaganaan kayo. Dibigay ka, tapos titirahin pa yung alahas mo. Lahat dala. Kinabukasan. Sama ng loob. May mas-masan. May mas-masan. Kasi may mas mapagkita mo sa mga camps. Ganon, di ba? Kasi sa camps, tinitrigger ang emotion mo. Lahat ng mga nakaraan mo, pag testified ka, nung ako'y dati buhay ko ganito, ako'y suga. Kung binalo. Kasi nakaka-relate naman yung mga tao, di ba? So mga 3 days sa camp, doon nasa height, nasa height of emotion ka na, napakataas ng emotion. Iyakan niya sa dulo. Iyakan. Oo. Yung mga encounter, ganyan. Cursillo, ganun din sa Katoliko. Cursillo, ganun din ang nangyayari. Emotion lang. Kaya pagkatapos ng mga camps, wala na ulit. Hindi ka na ulit mag-church. Nawala na kasi yung emotional line.
Kakaiba yung talagang totoong doktrina, hindi nawawala ang ay. Kasi alam mo ang ginagawa mo. Ito'y ayon sa kalooban. Tapos pag nag-preach, hinahanap mo yung katotohanan, hindi yung emosyon. At yung emosyon, resulta na lang ng katotohanan. Nai-emote ka rin, pero result talaga ng truth. Kaya hindi nawawala yung emosyon na yun. Dapat katakutan talaga yung mga pumapatay ng kaluluwa gaya ni Kibuloy ng demonyo. Kaya hindi pala. Hindi naman kaya pumatay ni Kibuloy ng kaluluwa. Pero ang katakutan mo, yung wrong teaching ni Kibuloy na pwedeng magbulit, kasangkapan ng demonyo para kahit ulit sa pero iba na ngayon si Kibuloy. Sabi niya, isa na lang daw ang kanyang talagang inaasahan niya. I-a-assassinate daw siya. Sino ka naman para i-assassinate? Ano ba? Napaka-importanting tao. Talagay ko naman na binubuli lang siya, pero hindi naman siya papatayin. Siya naman mapapala ng mga politiko pag pinatay siya. Di ba wala? Anong game? Political game? Wala. Wala naman siyang hamon magagawa kasi puro kung naloko lang yun, di ba? Alam nilang may sira lang siya, so gusto nilang alisin lang ang tiwala ng tao. So, ano? Pero yung papatayin siya, I don't think so. Hindi. Si Soriano, pwede pang patayin talaga ng alisin. Kasi sobrang si Soriano, anong expose. Pag-expose. Ha? Kaya kaya lang walang definite na reason. Pero sa Brazil naman. Pero yung sabihin ni Kibuloy na interested siya ang tao na patayin siya, I don't think na it's worth it na patayin ka. Hindi politically wise. Children's Joy Foundation. Yung siya nga rin si Axel. Si David Axel, Kibuloy nakabili yung mukha. Yung si David Axel, yung Christian Joy Foundation, meron siyang ampon na pinangalanan niya ng David Axel. Na special yung batang yun, pagka may sarili siyang segment sa program, na talagang Kibuloy lahat ng features. Oo, yung mukha, yung... Ngayon malaki na yun eh. Nung bata-bata pa siya. Tsaka hindi na niya ngayon yung gagawin kasi marami na ano sa kanya. Marami na ang issue. Ano ba dito? Ano siya? Ano ang kanyang papakilala sa sarili? Sa sarili? Exact. Yung pagpapakilala niya sa Diyos, Jesus Christ yan. Siya si Jesus Christ. Ay, ang tatay niya, si Jesus, si Jose. Nanay niya si Si Maria. Maria. Kaya si Jesus. Parang naano niya sarili niya, tapos ang tatay ko, si nanay ko, Maria. Siguro ako si Jesus. Sa kubo din. So yun, kinondisyon niya. Saka na, unti-unti na naman nag-develop ang kanyang doctrine sa sarili. Tapos nagkaroon ng dream na sumusunod ang tao. Tinuloy niya ng Bible. Hindi, Carrion na yung apelido ng pamilya. Si nanay niya Carrion, tatay niya Jose Kibuloy. Tapos, nagkatapat talaga na siya ay ang tatay at nanay niya, Jose at Maria. Tapos siya ay leader ng United Pentecostal yung Oneness. United Pentecostal Church of the Philippines. UPC. Tapos siya ay youth leader, national youth leader. Kasamahan niya si Periods, saka si Almea. Yung tatlo, leaders yan ng United Pentecostal Church. Oneness theology. Tapos na hiwa-hiwalay sila. Dahil sa pera, recognition, and fame and money. So, nag-split. So, dati hindi nila dinideklara sarili nila sa kanilang tawag sa sarili. Pero nung mag-split, biglang tinawag ni Period ang kanyang sarili na The Living Apostle. Tinawag naman ni Almeida ang sarili The Living Evangelist. Gaano sila ni Kibuloy? The living The Son of God, the Son of the Living God in the Gentiles. Oh. Pero naunang nagpakilala sila Period. Siguro nag-iisip si Kibuloy na maging pangalan. Taas ako. Apostle ka lang, evangelist ka lang. Ako si Jesus Christ. Eh, hindi naniwala. Eh, tinuloy-tuloy hanggang sa may dates siya na ibinigay na daw sa kanya yung power of the air.
Power of the universe. Parang single kita. Hanggang sa siya na ang naging Avatar. may-ari, owner of the universe. Pati the soul. Kasi nadidevelop ang doctrine niya, hindi parang one night. Kaya ibig sabihin, talagang siya lang ang gumagawa. Hindi kasi yung parang ngayon na, ito na agad siya. Hindi, nadidevelop siya. Hindi pa siya dating nagpapakilala ng Jesus Christ. Tapos hanggang sa lumao, nasa kanya na rin ang Ama. Pati Espiritu, siya na rin yun. Yan na yan. Nananahan na sa kanyang katawan ang Ama, Anak, at Espiritu. Nako. Sasabog. Tapos dahil nabulag na siya sa power, dahil sumusunod eh. Pero mo naman, ikaw hindi sumunod eh. Kaharap mo, Diyos Ama, Diyos Anak. Kapag sinabi niya na ibigay mo ang iyong, benta mo ang iyong bayad lupa para sa Panginoon. Pero siya na yun. Diba? So, bibenta. Talaga siya kukuha. Sa account niya pupunta. Yung mayaman. Tsaka yung mga, nagbibenta pala ng mga ballpen, mga sitserya, ng mga estudyante daw. Yun pala, ikikibol yun. Minsan kakain ka sa restaurant, mapasok sa restaurant. Sino pala yun? Di ba may lalapit sa'yo? O, di, mahal-mahal. Ballpen. O, halimbawa, yung sitserya lang yung mga ganyan, kahit test sa ganyan. Marami tayong mga... Pero double the price. Kasi sabihin nila, Di ba? Kumain tayo sa... yun. Alam ko na yun. Kaya hindi ko binigyan. Ay, bumili ba? Oo, pinasalubong. Dahil pinasalubong. Ba ako eh. Meron nga din sa... Mukha pa lang. Kahit alam mo na talagang ano lang, Akala mo may... paksinungalingan lang talaga. Akala mo may sakit siya. Kaya nakawawa eh. Ito nga, pati pa yun, pinatulad niya. Kasi kailangan eh, ng pondo eh. At saka malakas talaga kitaan dyan, pero yung nakatito. Yan pala, sa Novaliches ang kanina, sa May Querido, yun ang parang headquarters ng mga bebentang yun. Doon sila umuwi. Doon sila tapos kahit gutom na daw sila, hindi sila pwede kumuha kahit piso. Tsaka may toka, like check yung 4,000 ang kailangan sa isang araw. Abutin nila yun hanggang gabi, hindi sila kailangan. Kaya siyempre, pag gusto mo mabuti, makakahawakan mo. Huwag dito, wala na po talaga ng pag-asa. Mag-iimbento na lang sila ng may sakit sa pamilya, may nag-aaral, working student. Tapos tatakpan na lang nila kasi nung ginagawa natin ito para sa Ama. Yes. Hindi siyempre, wala ka kasalanan. Ginagawa mo para sa Ama, white line naman yan. Kasi parang naman ito sa gawa. Mas may nagpatotoo roon na siya ay abroad. Nagugulo pa siya ng bayad lupa. Hindi na niya nahulugan dahil lahat ng pera niya binibigay niya sa ministry. Dahil ito ang katauban ng Diyos sa kanya. Tapos mayroon siyang Churches J Foundation, madali niyang itago. Bakit siya may ganun? Magaling, ang ano lang niya is, magaling siya sa public speaking skills. Marami siyang skill. Sa public speaking, magaling mag-English. Yan naman pa, magaling siya mag-English. Magaling siya mag-Bisaya. Magaling siya mag-Tagalog. Siyempre, ang tao, sa galing tumitingin ng iba yan. Tapos ang galing niya yung pagka-climax niya. Tapos itataas siya ang boses, mangingilabot ka eh. Timing na timing ba? Emotional na emotional ka na, tapos bigla niyang ibibigay yung voice modulation na tawag. Pinomodulate yan. Siya ba yung nagpa-stop sa ABS? Pagka hina. Siya yung nagpa-stop ba sa ABS-CBN? Siya rin ang nagpasara. Kaya sa likod ngayon, siya sa likod ngayon ng pagpapaano sa kanya, siyempre yung mga sinagasaan. Nagtutulong-tulong. Siya kasi nagpasara din. Ay inamin niya, dapat din niya inamin. Ang problema kasi sinasabi niya. Pati EDSA pinasara niya. Ito ang tanong, kung kaya niya ipasara ang ABS-CBN, ba't di niya baguhin ang perception sa kanya ng Senado? So, it's not true. Kasi mismo ikaw na nga tinitira, ba't hindi mo kaya pigilan? O kung napalingulong mo noon, di pa linuling ulit. Diba? Para tumigil ang sesyon sa Senado. So kada may sesyon, palindulin niya, di man mawawala ang di ba? Wala maghihirin. Tapos schedule na nga, palindulin mo ulit. Di naniniwala talaga sa'yo. Baka naman pag nangyari yun, pati kayo nakaluhod mo na rin.
Nakanood na rin kay King. Pero dapat maniniwala ako sa kanya. Dapat mamatay siyang totoo for 3 days. At hindi mamulok ang katawan niya. Tapos bumangon siya sa patay. Yun, maniniwala ako. Baka magkaroon drama. Drama na lang yun. Wala nang makakagawa ng kundi at totoong Jesus. Minsan lang na yun. Senior sa tubig siya. Ito rin, si Senyor. Kunti-kunti na rin sa panloob ng tao. Ito maganda ka. Ito yung mataba. Maganda yun sa kaya ng mga Pag tumagal-tagal pa yun, di ba marami na rin naniniwala. Kasi ang mga pinapagaling niya, yung psychosomatic diseases. Alam mo ang psychosomatic? Yung iniisip mo may sakit ka, hindi ka pa naman nagpa-check up. Ngayon, dahil sa pagkukondisyon sa isip mo, may conditioning, nagiging positive ka. Tapos siyempre, dahil nga isip lang naman ang sakit mo, inisip mo lang, di magiging positive ka, gagaling. from negative. From negative to being positive. Psychosomatic lang. Yung napilay, tapos hindi sinubukan lumakad, pwede gumaling na pala siya dahil sa tagal ng recuperate. So mahina ang loob mo, na hindi niya try kasi nga, takot pabigo. Ngayon, napuno ng positivity. Tapos may coupled with promise na may Diyos na pagaling sa'yo. Siyempre, lalakad yun. Pero yun yung time na talaga makakalakad na siya. Kaya nang wala mag-trigger sa kanya. Kaya nakapalakad niya yung mga talagang kaya. Wala lang lakas ng loob mabigo. Kaya totoo may nasa wheelchair din siya napalakad, pero hindi dahil gumaling sa kanya. Kundi talagang magaling na iyon dapat. Kaya lang very negative sa kalagayan. Maraming sinakal, sumunod. Sige, may tanong pa ako. Doon tayo malapot sa mga wrong pitching. Hindi pwedeng mag-build sa impyerno. Galit ang Diyos doon sa pitching. Shaira, ano tanong? Si Shaira galing doon. Sa mga rock and roll. Tapos paiyakin mo. Ilang beses ka na umiyak sa sa preaching nila. Sa inyo. Encounter. EGR po. EJR. Umiyak ka daw. EG. Doon mo na-encounter mo ang Diyos. Umiyak ko ba? Encounter God retreat. Pero nung matag po ako doon ng Holy Week, ay may mga sinishare na po ako na mga kaibigan about sa mga, di ba, preaching ganun. Tapos, kaya ano ko po sa kanila yung sinabi ko, ano pa rin na ate? Endorphin. Oo. Endorphin. Opo, yun po yung lagi namin nararanasan doon. So, hindi ko ma-i-share ko po. Yung sa huli ng kanta, papabain pa. Hallelujah. Gawa nung naglilid po ako dati, ganun po yung mga ginagawa ko. Naging song din po ako doon. Kaya, tas para lang umiyak pa yung mga tao. Nare-realize ko naman. Saka after po nung halimbawa, pagpapaawit ko, hindi ka tatapos umiyak. Tas after naman na yun, parang wala. Ganun ka pa rin. Ganun yung realization. Nagkatayo. Kaya siguro kumain yung ano. 2 hours ang kantahan sa ganyan. 1 hour, 2 hour. Tapos pag nag-trips na, kukunti na lang oras kasi naubos na yun. Tulog na yung mga pagod na eh. Naranasan niya po namin yung ganyan. Tapos yung mga worship leader pa, wala na. Hindi na nakikinig. May merienda na nga doon sa kusina. Parang ganun lang sila. Parang performance na. You perform. Then after that,
Finish yung job. Kain na tayo. Nakakainis yung mga ganyan. Kaya nga atin na lang. Nag-lead, tapos mamaya wala na sa likod na. Nasa likod na. Tapos nagkakain na. Oo nga, ayun. Akala ganun na. Naranasan ko yun natin. Ay, nag-praise and worship. Pagka mensahe na wala sila. Bless na bless pa, may pag-iyak pa sa Oo, kumakanta. Pagkatapos, nasa labas, hindi na nakikinig ng friends eh. Pag may word of God na, ayaw na. Hindi na bless lang sila sa emotion. Masakit na kasi yung word of God. Parang ang bait dati. Tapang you worship yourself yun. You worship yourself. That's why when you sing, hindi naman ang Diyos ng dahilan, kaya ka nasa siya. Emotion. Kundi yung sarili mo na napapa-express mo yung sarili mo sa gusto mong paraan. Kikimbot-kimbot mo na iba eh. Oo, kumikimbot. Chacha, basta. Oo, si Chacha. Doon sa inyo, Ate, ba't may ganyan? sa peso, meron doon nagsusunglit na grabe ang galing magpasunod. Alisin natin ang mga bangko. Tapos nagtsatsa na. Kung tayo daw sumasayaw nung para sa Panginoon, para sa mundo. Sa masaya. Hindi daw natin gawin ngayon para sa Panginoon. Ginawa ko ng mundo yun. Yan siya. Tapos yung kagising sa umaga, si Jesus ang dito. Ako'y nagtsatsa. Tapos sigawan. Ay na-invite ako doon, ay gano'n ang ginagawa. Sasabihin nung magsusunglit. Ang hindi pumalakpak, hindi pagpapalain. Kaya ako na lang hindi pumapalakpak. Paano kung ako na lang ang gusto papalakpakin? Mainis ako. Mag-walk out sana ako. Tapos kasi dinaramdaman ko. Tumigil. Pag mag-preach ako, noon yun lang, huli ko preaching ko. Alam, nireview ko lang. Sabi ko, puro kayo pang mamanimili. Paano kung walang paa? Pinalukso nyo. Sabi niyo, pag mataas ka ang lukso, mas malaki ang pagpapala. Ay, putol ang paa. Di wala. Pumalakpak daw. Yun daw ang tunay na sa Diyos. Ay, putol ang kamay. Hindi sa Diyos. Ay, nako. Mas malakas daw ang sigaw, mas pagpapala, mas rumaragas ang pagpapala. Ay, paus ka. Wala kang boses. Ate, bless you. Pipilitin mo dahil wala kang blessing. Kayo na po. Sige. Tayo na.